Una po tayong nag-discuss nito. Nagtatanong sila bakit pupunta si Marcos daw kay Donald Trump, bakit siya pinatawag. May mga nagsasabi para daw pagalitan tungkol doon sa cocaine issue na kinakasangkutan ng kanyang asawa na may namatay pa na pamilya ng mga may-ari ng Rustan, si Paulo Tantoco, at kung ano-ano mga cocaine party. Well, that is secondary. That is not the truth. Pangalawa, para daw makipagkaibigan siya kay Donald Trump tungkol sa kanyang ill-gotten wealth. Hindi yun papayagan ni Donald Trump. Mali po yung pananaw na yon. Iba si Donald Trump. Binibili nga niya yata, i-develop na ang Manhattan property sa New York ng pamilya Marcos na kabahagi po sa sequestered property or questioned property under the ill-gotten wealth cases ng pamilya Marcoses sa korte sa Estados Unidos. So malabo po yun, no? This Donald Trump will not allow that na ang ill-gotten wealth, ang mga ninakaw na yaman ng mga Marcoses ay manegotiate ni Marcos. So ano pong katotohanan? Ito ang katotohanan. Nandito po sa cellphone ko ang katotohanan. Hindi ko po naihabol na ma-print ang dahil pinasa ko na po sa Viber pero hindi pa na-print kasi alanganin pa. So ang title po ng document binabasa ko, ito ang purpose kung bakit si Ginoong Marcos ay ipinatawag po sa Estados Unidos. O sige, ano pala yung pipirmahan? Ano pala ang isinomon? What was about Marcos being summoned about? Ano po yun? Ang pagkakapatawag kay Marcos ay tungkol sa pipirmahan na US-Philippine Reciprocal Trade Agreement. At ito ngayon ang ating main topic. Ano ang implikasyon? Ano po ang epekto nito sa sambayanang Pilipino at sa buong bansa at sa ating relasyon din sa iba pang mga bansa? At bakit ito gagawin ni Marcos? Okay? Una, binanggit ko na po na magkakaroon ng minimum imposition ng 20% tariff. Instead of 10% or 15% lang, ginawa po na 20% ang taripa na ipapatong at i-impose ni Donald Trump at ng kanyang gobyerno laban sa mga produkto ng mga Pilipino at ng buong bansa na pumapasok sa anumang teritoryo ng Amerika. Klaro tayo dyan. And that is a very serious disadvantage against us. That's number one, ang 20% na taripa. Number two, ipapataw po ang panawagan at desisyon ng Amerika na hindi basta-basta ang Pilipinas na pwedeng pumasok sa anumang trade agreement o foreign trade agreement o anumang economic cooperation nang hindi po sumasang-ayon doon sa kung sino ang kaibigan at gusto ng Amerika na makasama sa trade agreement. Wow! Okay na okay ang itong pagtrato na alipin sa atin na pinapayagan ni Bongbong Marcos at hindi po man lang pumiyok, wala man lang pagpiyok at hindi narinig ang kanyang mga tagapagtahol at mga barker para ipaliwanag ito. Either they do not understand the issue or they refuse to understand it. Even if they understand it, they refuse to accept the truth na tayo po ay binabalasubas at tinatarantado ng Estados Unidos sa ganyang pag-utos na tayo ay papasok at pumirma sa US-Philippine Reciprocal Trade Agreement. Number three, ito pa, hindi pwede at dapat itigil na ng Pilipinas o ng Philippine government ang pagbibigay ng support at subsidy sa mga maliliit na negosyo sa manufacturing at industriya ng manufaktura upang magkaroon daw ng patas na liberal na economic activities na hindi po nakikialam ang ating gobyerno para palakasin ang mga panggitna, maliliit at nagsisimula na mga industriya at negosyo sa Pilipinas. Mantakin mo, atin yan eh. It is our internal policy. It is our own internal program. It is our own government program that should benefit the small and business and medium enterprises. And yet, sabi ng Amerika, itigil nyo na yan na magkaroon ng ano pamang mga subsidy o suporta sapagkat kailangan free trade na tayo. Huwag na ninyo yung pakialaman pa na lumago pa ang manufacturing na yan. Kaya po sa loob na 3 taon ni Marcos,
all-time low ang manufacturing sector. Bagsak, talagang lugmok na lugmok mga kababayan because of that. Naayaw pala ng Amerika na tayo ay magbigay ng subsidy o government support either in tax incentives, in differential support to market, or any other capital input. Anong purpose pala nitong Maharlika Diskarte Fund na umaabot ng 500 billion pesos kung hindi pala ito pwedeng mapakinabangan ng mga small, medium enterprises na gustong mag-avail ng suporta ng gobyerno para lumago din ang kanilang kapitalisasyon at ang kanilang tindig at partisipasyon hinggil sa merkado na kompetisyon. Wow! Mantakin mo yan? We cannot develop our own small, medium, and upper medium hanggang big manufacturing sector industry dahil hindi pwedeng makialam o tumulong ang ating gobyerno. Pwede ba yon? Wow! At mayroon pa pong nakalagay doon, all subsidies na nakakaapekto na sa mga malayang kalakalan including agriculture. That means pati po ang industriya ng palay, pagkain, manok, poultry, itlog, gatas, asin, at lahat po ng mga negosyo na may kaugnayan sa export-import ng ating mga pang-agrikultura na mga produkto na mayroon po mga subsidy support para palakasin ang kanilang economic and market standing ay dapat itigil na rin daw ng Pilipinas. Kung itong mga isiniwalat ni Ka-Eric na mga purpose ng pagpunta ni PBBM sa US ay totoo dahil meron nito nag-send sa kanya na resource person at hindi ito basta-basta ni Ka-Eric dinidiscuss sa kanyang YouTube channel kung alam niyang malalagay siya sa alanganin. Ibig ko sabihin ng malalagay sa alanganin yung ididebunk siya sa kanyang idinidiscuss, yung nilalaman doon sa Viber message na sinend sa kanya na sinabi niya na hindi niya na i-print. Taliwas dito sa mga idinidiscuss ni Ka-Eric, nakita natin yung pre-departure ni PBBM. Hanapin natin. Good morning. And for today, I leave for an official visit to Washington, D.C. upon the invitation of the President of the United States, Donald Trump. It is my first visit to Washington following the inauguration of President Trump earlier this year. I'm happy to note that this visit is the first by an ASEAN head of state to the United States under this administration. This visit builds on the active exchanges that we have had since the assumption of the new Trump administration. These include the various bilateral meetings between our Secretary of Foreign Affairs, the U.S. Secretary of State, the visit to Manila of the U.S. Secretary of Defense in March, and also of the Director of National Intelligence last month, as well as the visits of bipartisan U.S. congressional delegations. My visit to Washington, D.C., and most importantly, my meeting with President Trump is essential to to advance our national interests and strengthening our alliance. During this visit, we will reaffirm our commitment to fostering our long-standing alliances as an instrument of peace and a catalyst of development in the Asia-Pacific region and around the world. My top priority for this visit is to push for greater economic engagement, particularly through trade and investment between the Philippines and the United States. I intend to convey to President Trump and his cabinet officials that the Philippines is ready to negotiate a bilateral trade deal that will ensure strong, mutually beneficial, and future-oriented collaborations that only the United States and the Philippines will be able to take advantage of. As with my previous visits to different countries, I expect to meet with business leaders to explore business opportunities that will help to grow our economy even more. And as you will notice, in the attendance of the cabinet secretaries here today, our cabinet secretaries for defense and the economic team as well are not here simply because they are already there
and have been there for a few days to prepare the So, yun po yung kanyang pre-departure message, yung mga habilin niya sa kanyang mga cabinet secretaries na magte-take over muna sa kanya pansamantala habang meron siyang official visit with the US President. So kayo na po ang humusga dahil nandyan yung paliwanag ni Ka Eric sa kanyang blog kung ano ba talaga yung nilalaman ng pag-uusapan ni Donald Trump at saka ni PBBM. Do hindi yun yung the most detailed purpose ng kanilang pagpipirmahan. Pero itong inilabas ni Ka Eric na nilalaman at least na kanilang bilateral meeting, medyo nakakaalarma ito sa atin dahil taliwas ito dito sa sinasabi ni PBBM. So, kaya mapagmatsyag tayo kung alin talaga dyan alin ang mga lalabas doon sa isiniwalat ni Ka Eric mula doon sa pag-uusapan ni President Trump at ni PBBM. Yan po yung dapat nating bantayan, abangan, kasi ayon na rin dyan sa kay Ka Eric, kung panonoodin nyo yung buong vlog niya, ay papunta na tayo muli sa colonialism, yung parang babalik muli tayo sa pagiging uto-uto ng mga Amerikano dahil nga dito sa pipirmahan ni PBBM na sinasabi ni Ka Eric na purpose talaga ng kanilang pagkikita. Kung ito ay talagang magswak sa paliwanag ni Ka Eric, talagang magiging sunod-sunuran tayo sa mga putik. Kasi again, una, may EDCA sites na sa Pilipinas, wala tayong nagawa doon, walang nagawa si PBBM. Napayagan niyang mag-build ng mga EDCA sites. Pangalawa, ito si PRRD na pinadala at di umano si Bato ay kasunod o si Senator Bato ay kasunod na i-issuehan ng warrant of arrest. So, ito na naman ay isang patunay na mahina talaga yung ating leader at hindi siya makapagdesisyon. Hindi niya kayang protektahan yung soberanya natin. Ang soberanya natin ay yung mga individual, Pilipinong individual na ipinapadala sa ibang bansa at doon nililites. Samantala kung napaka-basic kung iintindihin natin, sa Pilipinas nag-commit ng crime, kung totoo mang nag-commit ng crime, dapat sa Pilipinas na mga batas humarap. Kasi doon nagkasala kung mapatunayang nagkasala. Itong pagpapadala sa Hague, itong usap-usapang pagdakip kay Senator Bato at iba pang mga sinasangkot nila sa war on drugs, ito ay isa na namang hudyat na talagang lahat tayo ay kung nagagawa nga sa official o sa matataas na posisyon, how much more tayong mga ordinaryo. Diba nga naalala ninyo yung bibitayin na kabayan natin sa Middle East na ambush interview si PBBM kung ano ang kanyang magagawa dun sa kababayan. Ang sinabi diba ni PBBM, so be it. Kung bibitayin, so be it. Diba? So hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang mga nasasakupan. Ganun lang po siya ganun lang kabilis magdesisyon. Itong mga serious na aligasyon ni Ka Eric, kapag magkatotoo yan, ano pa ba ang magagawa natin kung nakapirma na si Pangulong Marcos kapalit nung hindi pagkaso halimbawa kay FL? Kasi sabi nga ni PBBM, the first Asian leader na pinatawag ni President Trump in his administration is the leader of our country. So ibig sabihin, parang right timing doon sa pagkakasangkot ni FL
at dito sa pagpapasumon sa kanya na makipagkita kay US President Trump. So, abangan natin yung mangyayari kung ano ba talaga yung kung magtutugma yung paliwanag ni Ka Eric dito sa gagawing pagkikita ni PBBM at ni President Trump. So, hindi po natin hahabaan tong vlog kasi nakita niyo naman lagi akong blurred kasi nga mahina ang connection ko. So, ito yung isa sa mga nakakatamad. Yan, meron lang ako 1 bar. Maraming salamat sa inyo and sana ay ipagdasal natin ang ating bansang Pilipinas na hindi tayo angkinin ng ninuman kasi meron tayong sariling bansa, mayaman ang ating bayang minamahal, sa atin nga matatagpuan ang lahat. Sana ay hindi tayo mapunta sa mga puti na magiging sunod-sunuran tayo sa mga kagustuhan nila. So thank you everyone and I'll see you again on our next video. Bye!